Sino ba ang hindi galit sa issue ng korupsyon? Question is, where do we go from the rallies last September 21? And for more insights, we are now talking to Akbayan Representative Chel Jokno. Of course, Akbayan is of course very proactive in protest. Magandang hapon po, Congressman Chel. Si Lourdes Vera po at si Denise. Magandang hapon po. Magandang hapon, Lord at Denise at lahat ng nanonood at nakikinig. Alam ko po, hindi pa kayo nakakahinga. Kagagaling nyo lang po sa, alam ko, sa plenary. Pero, okay, unang tanong po, kayo po ni Congresswoman De Lima ay nag-express ng disappointment sa hindi pag-live stream supposedly ng proceedings ng ICI. Sir, ano ho bang pwede pang gawin ng mga tao para magkaroon ng transparency? Well, kami po ay naghain ng isang panukalang batas para bigyan ng ngipin ang Independent Commission. Yung kasing existing na commission na gawa ni Pangulo ay sa tingin namin kulang sa power. Wala siyang full subpoena power, wala rin siyang contempt power, at wala rin siyang abilidad na makipag-ugnayan halimbawa sa Department of Justice para sa witness protection and immunity kung kinakailangan sa mga whistleblowers. So ang isa namin panawagan ay i-certify ni Pangulo na urgent itong bill at panawagan naman sa mga kasama namin sa House at sa Senado ay ipasa natin itong panukalang batas at isabatas na natin itong House Bill 4453. Okay. Sir, isa po sa, the public being able to see these proceedings is one way for them to stay on track sa kung ano po yung nangyayari dahil madami din po ang talagang nagbabantay. Ano? Isang tanong po sa mamamayang Pilipino is how do you actually sustain that outrage? Dahil ang sinasabi, madalas po ay pag nakakapaglabas na sa social media, may nasasabing mga salita, parang okay na at nagkakalimutan na. Well, first of all, sa aming bill ay dapat public ang hearings ng Independent Commission. At yun ang isang kinalulungkot din namin na nagiging walang access ang publiko sa mga nangyayaring pag-iimbestiga ng ICI. At how do we sustain this? How do we continue the call? Well, unang-una, maganda sana kung manawagan tayo, mag-demand tayo na meron tayong citizen participation sa mga proyekto ng DPWH at ng iba't ibang mga departamento na nakakaapekto sa atin na sa pang-araw-araw na buhay natin. We should have access, citizens should be able to participate, for example, in monitoring flood control projects, in monitoring environmental projects, in monitoring road widening projects and other projects that affect us directly in our daily life. Yang mga bagay na yan ay magandang kasunod sa mga ginagawa natin, mga rally at protesta. Opo. Naalala ko po, kung di ako nagkakamali, may mga video po nung EDSA 2, kasama po kayo doon. Tama ho ba ako, Congressman? Isa po kayong batang-batang Chel Jokno, kasama sa mga nagwo-walk out ng mga panel of prosecutors? Yes, tama yun, Lord. Actually, nung araw na yon, kami na dapat ang magpe-presenta ng ebidensya. Kaya nung we were set to, it was our team that was supposed to present evidence on one of the articles of impeachment that day. Kaya medyo nabitin nga ako kasi handa na kami nung nalaman namin na yun nga, matutuloy nga na yung walkout. At kaya mula doon, ang pinuntahan naman namin ay ang kalsada. Nag-EDSA na nga tayo. No? At Congressman Chel, ito very spontaneous and the pre-social media age at that. Ito ay sa text lang, ano? Talagang textan lang, maalala mo yung mga tawagan, punta tayo sa ganyan. At walang nagplano noon, ano? Pero Congressman Chel, matanong ko lang, ano? Ito ho bang so far sa ilang buwan ninyo dyan sa Kongreso, was it everything you imagined it to be? Or for worse or better? Well, para sa akin, napakagandang pagkakataon ito na isulong ang good governance. Napakagandang pagkakataon din
na makapag-push tayo ng mga much-needed reforms na kailangan ng mga mamamayang Pilipino. One of the things, for example, that we have done is we have released our SALN. Kasi Yes. ang aming paniwala ay dapat ang buong pamahalaan ay isa publiko at buksan ang kanilang SALN. Kasi isang malaking bagay ngayon ay kailangan maibalik natin ang kumpiyansa ng ordinaryong Pilipino sa ating gobyerno. And that would be one way that we can show the world that we are serious about transparency and accountability. Yung isa rin na dapat ito ay panawagan din namin na sa pag-iimbestiga ng DPWH ay i-waive na nila yung kanilang mga bank secrecy para mabuksan din ang mga bank accounts nila at malaman natin kung meron silang mga tinatagong kayamanan. Oh, pero that, Congressman, that's assuming that all of them will be honest about their SALNs. Kahit na, for me, whether they were honest in their SALN or not, the SALN provides a baseline for determining whether they have or they are acquiring ill-gotten wealth. Kung hindi sila nagsabi ng totoo nung ginawa nila yung SALN, check natin kung meron silang tinatago. Kung sa original SALN ay maayos yung kanilang disclosure, pero kita natin sa lifestyle nila, meron silang mga Ferrari na worth millions, meron silang bahay na napakalaki na mga mansyon, meron silang mga relo na worth 10 million, ay alam na natin agad na hindi nila nabili yan sa kanilang sweldo. At may pera sa basura. Ika nga ng mga recycling advocates. Ang dami nating nakita, no? Yung sinasabi, walang 6 digits ang kanilang mga monthly salaries, pero milyon-milyon ang halaga ng kanilang mga sasakyan. But, Congressman, let's go back to what happened last week after the grand rallies of, not last week, but of 2021. Ano kaya ang susunod? Well, kailangan tuloy-tuloy yung ating panawagan sa ating pamahalaan na magkaroon ng pananagutan. Hindi sapat yung nagkaroon ng expose, hindi sapat yung may mga tumestigo sa Senado at sa House o kaya sa ICI. Ang hinahanap ng taong bayan ay accountability, na magkaroon ng parusa yung mga mesala. At hindi lang yung mga nasa ibaba, kundi yung nasa likod nitong sobrang laking korupsyon. We have to, dapat maalala natin na ang lalaking pera itong pinag-uusapan natin. Kita nyo naman yung nilalaunder nilang pera halimbawa sa mga kasino, magkano yon? Yung pinakita mga litrato sa house noon na halos isang buong lamesa na punong-puno ng pera ay hindi dapat maulit yan. At kailangan malinis natin hindi lang ang DPWH, kundi ang lahat ng departamento ng ating executive department. Opo, kayo rin po ay hindi lang sapat dapat ang makulong, dapat mabawi rin ang pera ng tao, no? Ang pera ng bayan. At meron po kayong pinupunto na may batas po para dyan, yung RA 1379, na maari pong gawin po ng Solicitor General. Solgen, sa totoo lang, ombudsman, etc. Pero Congressman Chel, kung lahat po ito'y gumagana at ginagawa yung trabaho nila, hindi na natin kailangan ng ICI, hindi ho ba? At hindi na rin tayo umabot sa ganito. Kaya kailangan din natin bantayan yung Office of the Ombudsman. Yes. Bakit sa mga nakaraang taon ay wala tayong nakikitang ginawa silang hakbang dito sa issues ng corruption, lalo na sa mga flood control. This has been reported even before this year. Bago nagsalita si Pangulo, ay meron ng mga lumalabas na issue tungkol sa flood control kahit noong mga 2020 pa. Bakit meron bang ginawang investigasyon noon? Bakit wala nangyari kung meron man? Hindi lang naman Office of the Ombudsman yan, but all the different departments that should be involved in curbing and fighting corruption. Anong nangyari? Anong ginawa ninyo? At dapat meron din, kaya pati dito sa mga budget hearings na ongoing ngayon sa House, ay kasama sa mga tanong ko sa mga departamento yan. What are you doing in your department to fight corruption? Kayo ba ay willing na ilabas ninyo ang SALN? Kayo ba ay papayag na magkaroon ng lifestyle check? Hindi nyo ba iuutos yan sa inyong mga opisyal na magkaroon ng lifestyle check?
Hindi nyo ba i-waive ang bank secrecy? Anong mga specific na hakbang para maayos ang bidding at procurement? Kasi alam natin na yun ang isang malaking source ng corruption. Aabangan natin lahat kung how that will all play out. But again, we appreciate your time. Thank you for joining us po, Akbayan Party List Representative Chel Diokno. Maraming Thank you. salamat po. Thank you, sir. Thank you. My pleasure.